Okay, magandang hapon po muli sa atin. Ngayon po ay araw po ng Sabado, August 30, last Saturday of the month of August 2025. Ang bilis po ng panahon. Ano po? Uy, sa isang araw, isang tulog na lang. Bare months na. Ano po? Merry Christmas po sa atin. Merry Christmas. ano po? Bare months na eh. O ngayon pa lang po, isipin na ninyo kung ano po ang ano ngayon, August, September, October, November, December. You still have 4 months. You still have 4 months to go. No po? Pag-isipan na po ninyo kung ano po ang ibibigay ninyong pamasko sa akin, kung ano po kung ano po ang ireregalo ninyo sa akin sa araw ng Pasko. Ano po? Mahaba-habang panahon pa yun na ano. Kahit na ano lang yung hindi po, biro lang po yan. Pero kung tututuhanin ninyo, di okay lang. Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Okay. Tayo po ay muli papatuloy po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon po ay ito pong ating pag-aaral na ito po ay under pa po dun sa serye na ating pinag-aaralan na The Last Man Standing. Ano po? The Last Man Standing, series number 9. Number 9 na po tayo. Itong mga nakaraan na itong patungkol sa mga panalangin na itinuro ng ating Panginoon. Ito ang daanan ninyo sa sabi ng Panginoon doon po sa ating mga napag-aralan tong nakaraang tatlong Sabado na sunod-sunod. Yun po ay kasama po doon sa Last Man Standing na ating pinag-aaralan. So, ang ano po doon ay number 9 na po tayo ngayon. Series number 9 of The Last Man Standing. Okay. Okay. Ang oras po natin ngayon ay alas 5:05 ng hapon. Hindi ko po alam kung baka mas madali po nating matapos ito. Mas maaga po tayong matapos sa pagkakataong ito, sa mensahe na ito na ating pagsasaluhan. Ano po? Kasi po ito po ay napakadali lang. Ano po? Ito po ay napakasimple. Ito po ay kumbaga ano ito? Okay. Una po, babasahin ko po ito sa wikang Tagalog. Ano? Sa wikang Tagalog, dito po sa aklat po ni Esdras. Ano po? Esdras, Kabanatang 5, talatang 1 hanggang sa 11. Ito po sa English po ito ay ang Ezra. Ito po sa Tagalog, Esdras. Sa English, Ezra, Book of Ezra. So dahil po ito po ay mahaba, verse 1 hanggang verse 11, so ito po ay ikukwento ko na lang po yung iba pagkatapos po ibibigay ko na lamang po yung summary o yung buod, yung pinaka-highlight. Ano po? Ito po kasing mga mananampalataya, ano po? Ano po sila na yung po kasing templo noon ay sinira po ng mga Babylonian. Ano po? Ito po ay pinahintulutan ng Diyos na ang templo ay masira ng mga kaaway, lalo na ng mga Babylonian sa pangunguna ni Haring Nabucodonosor. Tapos po lahat po ng mga ginto, lahat ng mga pilak, lahat ng mga tanso, lahat ng mga mamahaling bato na nandoon po sa templo ay kanilang kinuha. So sinira po nila, tinibag nila, wala po silang itinirang maayos doon sa bagay na doon sa templo na yun. Pero salamat sa Panginoon, meron po siyang itinayo na isang hindi mananampalataya, hindi kumikilala sa Diyos na isang hari, si Haring Ciro. King Cyrus. Siya po ay gumawa po ng akda, gumawa po siya ng batas, gumawa po siya ng kasulatan na ang sinasabi doon ay ang templong ito ay muling itatayo. Ang templong ito ay muling itatayo at lahat ng mga kinuhang mga ginto, pilak, mga tanso at lahat ng mga mamahaling bato ay muling ibabalik sa templo. At ang magugugol sa pagpagawa ng templong ito ay manggagaling doon sa kabangyaman ng templo mismo. Yun po ang kautusan ni
Haring Ciro. Ano po, yun po yung kasulatan niya. Pero nung namatay na po si Haring Ciro, saka pa lamang po na isagawa, ipagpatuloy ang na ipasenmulan ang pagpapatayo dito po sa templo ng Diyos. Kaya nga po, dito po sa si Haring Dario na. Ano po? Si Haring Dario na ang namamahala dito. At doon po sa ni Haring Dario, mayroon po siyang mga gobernador, at meron po siyang meron siyang mga congressman, kumbaga mga team leader doon po sa lugar nila. Ano po? Tapos po yung yung pong gobernador noon, habang nagtatrabaho po yung mga Israelita, po, ginagawa po nila yung yung templo. Itong si Gobernador Tatnai, sa lalawigan po ng Euphrates, nakasama po si Sestar Bosnay at ng iba pa. Ganyan po yung mga pangalan, po. Si Tatnai na gobernador sa lalawigan po ng Euphrates. Kasama po itong si Setar Bosnay. Po? Yung mga panahon na yon, yung mga pangalan natin, siya po ang babanggitin doon. Pagtatawanan po tayo kasi hindi po nila alam yung mga pangalan na yun, na pangalan natin. So itong mga pangalan po nila na si Tetnay at saka si Bosnay. Okay. Tinanong po nila ang kanilang ang mga mananampalataya. Sabi na, bakit ninyo muling itinatayo ang templo na iyan? Sino ang nagsabi sa inyo? Sino ang nag-utos sa inyo? Sino ang namamahala sa inyo? Yung po ang sinabi. Ang tanong po ni Tetnay at saka po ni Setar Bosnay. Po. So dito po sa verse 11. Dito po sa verse 11, chapter 5 po na aklat po ni Esdras. Verse 11, kasi nga po tinatanong, sino ang nag-utos sa inyo na gawin iyan? Sino ang nag-utos sa inyo na itayong muli iyan? Sino? Po? Maraming mga tanong, maraming mga sino, maraming mga papaano. Po? So, ang mga Israelita ay sumagot po na sila po ay nandito na sa verse 11. Ito po ang sagot nila. Ang sabi po ni Sestar at saka ni Tetnai kay Haring Dario. Po? Kasi po nagsumbong sila kay Haring Dario. Nandito po yung mga Israelita, tinatayo po nilang muli yung templo na hindi nila ito po yung mga pangalan ng mga trabahador. Ito po yung pangalan po ng mga ng mga leader nila. Ito po ang pangalan ng mga nagsabi na na gagawin muli, itatayong muli ang templo. Ito po, yun po ang sinulat ni Setar Bosnay at saka ni Tatnai, ang gobernador po ng Euphrates. Ngayon, pinadala kay Dario. Tapos ang sabi po ng mga Israelita, sinagot sila ng mga Israelita dito po sa verse 11. Ganito po ang sagot nila. Ito po ang sagot nila. Ang sabi po ni Tatnai ni Setar Bosnay kay Haring Dario, mga alipin kami ng Diyos ng langit at lupa. Amen. Po? Mga alipin kami ng Diyos ng langit at ng lupa. Muli naming itinatayo ang templong ito na ipinagawa ng mga hari ng Israel. Mahabang panahon na ang nakalilipas. Po? So dito po, alam po ninyo yung pong salitang yun na mga, sinabi doon? Mga lingkod kami. Po? Mga lingkod kami. Mga alipin kami ng Diyos ng langit at ng lupa. Gusto pong basahin yun sa English Po, yung po sinabi po na sabi po ni Tetnai at saka ni Setar kay Haring Dario, ito po yung mga pangalan nila. Yung pong nagpapagawa, yung pong gumagawa, at yung mga nangangasiwa. Sila po. Tinanong po namin sila kung sino ang mga nagpapagawa, sino po ang gumagawa, at sino po ang nangangasiwa. Ito po ang sabi nila. Okay. Babasahin ko po ito sa English. Okay. Verse 8 po. Let it be known to the king that we went into the province of Judea
to the temple of the great God. Alam po ninyo, mga taong hindi mananampalataya pero kinikilala nila ang Diyos bilang isang dakilang Diyos. Siya po ang dakilang Diyos. The temple of the great God, which is being built with heavy stones and timber, is being laid in the walls. And this work goes on diligently and prosper in their hands. Ito po, sabi na, yung templo ay ginagawa nila ng malalaking tipak na bato at ng mga malalaking mga troso at mabilis ang kanilang pagkakagawa dahil hindi sila tumitigil sa pagtatrabaho. Ano po? Kaya po dapat ang mga Kristiyano, yung pag nagtatrabaho, pag kumikilos, pag gumagawa, wala pong tigil. Ano po? Ang sabi nga po rito, malalaking tipak na bato at mga troso ang ginamit nila. Mabilis ang pagkakayari ng templo sapagkat wala silang tigil sa paggawa. Ano po? Okay, verse 9. Then we asked those elders and spoke thus to them, who commanded you to build this temple and to finish these walls? Ano po yung sinabi nila? Who commanded you to build these walls and to finish these walls? Sino ang nagsabi sa inyo na itayo ito at tapusin ang templo ito? We also asked them, verse 10, we also asked them their names to inform you that we might write the names of the men who were chief among them. Pati po yung mga pangalan po ng mga nagtatrabaho, lahat po ng mga may kinalaman sa pagpapatayo sa templo ng Diyos ay kanila kinuha nilista ang mga pangalan upang ipadala kay Haring Dario. So dito po sa verse 7, kasi po sabi nga dito, sabi nga po dito sa verse 10, then we asked those elders and spoke thus to them, who commanded you to build this temple and to finish these walls? Ang sagot po ng mga Israelita dito po sa verse 11 ay ito, and thus they returned us an answer saying, we are the servants of God of heaven and earth. Kami ay mga alipin ng Diyos ng langit at lupa. Amen. Alipin kami ng Diyos ng langit at ng lupa. We are servants of God. Ano po ninyo, yung po sinasabing we are servants of God, ay hindi lamang po dyan nakasulat. Ano po? Ito po ay nakasulat din dito po sa aklat po ni San Mateo. Matthew chapter 25, verse 23. Sa Tagalog po, babasahin. Ganito po ang sinasabi. Matthew chapter 25, verse 23. Ganito po ang sinasabi. Okay, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Okay. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Ngayon po, dito po sa aklat po ng English, dito po sa Matthew chapter 25 verse 23 para po malaman po natin kasi po pagdating sa Tagalog wala siyang masyadong dating, pero pagdating po dito sa English talagang mararamdaman po natin yung nilalaman nung kanyang sinasabi. Matthew chapter 25 verse 23, ganito po ang sinasabi. Okay, excuse me po. Hindi ko alam kung nangyari sa lamunan ko. Okay, verse 23. His Lord said to him, well done, good and faithful servant. Ano po ang sabi niya? And his Lord said to him, well done, good and faithful servant. Alam po ninyo, ito po yung mga salita na dapat tumatak sa kaisipan ng bawat mananampalataya. Dapat na tumatak dun sa buhay po at pagkatao ng isang mananampalataya. Good and faithful servant. Servant of God. Sa ganito pong mga pananalita, binigyan ko po ng titulo,
ang mensahe natin sa araw na ito ng your title versus inscription. Your title versus your inscription. Yung pong titulo, yung pong mga titulo, yung mga tawag doon, yung okay. Bigyan po natin ng pag-distinguish. Ano ba ang pagkakaiba ng title? Ano ba ang pagkakaiba ng ano ba tawag dito? Title and inscription. Ganito po ang sinasabi. What is the difference between title and inscription? Yung pong inscription, okay? Inscription is a short engraved or written message or dedication on a hard surface like stone. Ang inscription po, kumbaga yung yung inukit. Ito po. Ang inscription, ito po yung mga inukit na salita, kataga, o kung anuman, na ito po ay nandoon sa mga matitigas na bagay, katulad po ng kahoy, bato, bakal. Yun po ang mga inscription. Inscription, okay. Okay. Yun po ang inscription, no po. Pag meron po kayo nakita din sa mga building, po, nakasulat po doon. Building number 1, inscription po yon. Opo. Pero yung title, ano po yung title? Title is a concept or yung opinion. Opo. Is a concept, is a point of view of ownership. Is a formal heading. A title is a proof of acknowledgement. Yung pong titulo, okay. Titulo, ranggo, ito po yung mga bagay na ating nakakamit, nakukuha. Halimbawa, sa eskwelahan, nung ikaw ay nag-aaral, sa elementary, first honor, second honor, third honor, nang ikaw ay maging high school, ano po? Valedictorian, no? Salutatorian. Yun po yung mga pagdating po sa college, iba na naman. Ito po yung sinasabi na summa cum laude at magna cum laude. Yun po yung mga title. Ano po? Ito po yung mga yun po yung mga achievements natin, yung mga proof of achievements natin. Ano po? Meron po yung mga certificates, meron pa yung mga medals, meron pa yung mga trophies, meron citations. Yun po yung mga title. Pagdating po sa sa militar. Ano po yung mga title naman? Yung pong title, pagdating sa militar, ito po yung mga ranggo. Private, first class private, sergeant, lieutenant, captain, major, general. Yun po yung mga yun po yung mga title. Ito po yung mga pagkakakilanlan. Na kung saan binibigyan mong parangal, binibigyan mo ng dangal yung taong kinakausap mo. So, yun po yung mga pagdating po sa din sa mga nakatapos ka na ng pag-aaral mo. Nakatapos ka ng pag-aaral mo. Nakatapos ka ng engineering. Ang nakalagay dun sa pangalan mo ay engineer. Kasunod po yung pangalan mo. So, yun ang title mo. O kaya, natapos ka ng law. Pagkatapos ng law, hindi ka naman nagloko. Excuse me. Natapos ka ng law, ng kursong law, attorney at law. Pangalan mo, kasunod. Yung accountancy, CPA, pangalan, ganito. Ano po? Accountant, ganito. Ano po? Yung po mga yun po yung mga sa eskwelahan. Pero pagdating po dun sa mga business, pagdating dun sa mga business, meron po tinatawag na founder. Ano po? Siya po ang nagpasimula dun sa trabaho na yan. Ano po? Sila po ang founder. Kumbaga sila ang inventor. Ano po? Pareho yan. Yung sa computer. Sino ba yung may kagagawa ng mga yan? Doon sa Facebook,
yung pong, yung pong mga mayayaman na yan, sila po yung ano, CEO. Ano po? Chief Executive Officer. Tapos po, ang kasunod dyan, mga President, Vice President, Administrator, Coordinator. Ano po? Yung mga ano, yung mga director, ano po? Tapos po, okay. Dito po sa ano natin na ito. Dito po sa buhay po natin na ito, dito sa mundong ito. Marami pong mga titulo. Marami pong mga achievements, mga certificates, mga awards, mga medals, mga trophies, mga recognitions, mga citations na maaari po nating makuha, maaari po nating matanggap. Po, na ipagmamalaki po natin sa ating mga mahal sa buhay, sa mga susunod sa atin. Po, yan po, pareho po yung sabi mo doon po sa militar. Po, yung rank po nila, yun po yung kanilang titulo. Major, si kapitan, si lieutenant. Pag meron po silang mga titulo na ganyan, hindi mo sila tatawagin sa kanilang mga pangalan. Tatawagin mo sila doon sa kanilang titulo. Kung ano yung kanilang kinalalagyan. Ano ba yan? Si General po. Si General, ano yan? Yan po. Si Major, ganito yan. Si Kapitan. Si Lieutenant. Ano po? Pagdating sa Navy, si Admiral po, si Commodore. Ano po? Nandun po si Captain, si Junior Officer, si Senior Grade. Yun po sa mga sa US sa mga Navy. Tapos po pagdating doon sa mga Marine Corps, si Brigadier General. Ano po? Si Lance Corporal. Yan po yung mga titulo na nakukuha, nakakamit po natin ng mga tao dito sa mundong ito. Hindi lamang po yan. Maging sa church po. Excuse. Meron pong mga titulo. There are titles even in the church. Ano po yung mga yan? Yung mga titulo na according to the rank of order po. Siyempre, yung pong founder. Sino po ang nagpasimula ng church? Okay. Tapos po, sino po yung president? Sino po yung vice president? Sino po yung mga board of directors? Sino po yung head pastor? Sino po yung assistant pastor? Sino po yung youth pastor? At sino po yung mga pangunahin sa lahat ng mga ministry na kinapapalooban ng isang gawain? Yan po ang mga titulo. Those are the titles. Hindi pa po nakalagay dyan yung mga inscription. Wala pa po yan. No po? Bihirang-bihira. Yung mga yung iba na meron ng nagpapagawa, nagpapasadya sila sa kanilang lamesa na nakalagay na ganito, attorney at law, pangalan. No po? Attorney at law, pangalan. That is the difference between the inscription and a titulo. Yung pagkakakilanlan ay magkaiba. Dito po sa Biblia, ano po? Meron pong yung pong mga karakter sa Biblia na mayroong mga titulo. Umpisahan po natin sa ating ninunong amang si Adan. Ano po ang titulo ni Adan? Adam is the first man created by God. Adam is the father of all humanity. Yan po ang titulo ni Adan. Ano po? Yan po ang titulo ni Adan. Si Eva, helpmate of Adam. Helpmate po hindi po katulong. Opo. Helpmate, kaantabay, kasama, no? Mother of all humanity. Yan po si Eva. Abraham. Ano po ang titulo ni Abraham? Father of faith.
Father Abraham is the father of faith. When he offered Isaac, his only begotten son, to be a burnt offering sa ating Diyos. Moses, the Hebrew prophet who divided the Red Sea, so much so these Israelites can pass through a dry land. Yan po si Moses. Joseph, the dreamer, anak po yan ni Jacob. Siya po ang nagpaliwanag doon sa mga panaginip ni Haring Nebuchadnezzar. Na kung ano ang ibig sabihin ng pitong matatabang baka, kung ano ang ibig sabihin ng pitong payat na baka, kung ano ang ibig sabihin ng malaking rebulto na ginto ang ganito, bronze, tapos yung po tapos siya pa rin ang nagpaliwanag doon sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at yung mga sulat doon sa dingding na mene tekel parsin. Siya po nagpaliwanag ng mga ganito. Kaya po siya ay tinawag na Joseph the Dreamer. Siya po ay nanaginip na kung saan ang labing isang bituin ay yumuyuko sa kanya. At ang araw at ang buwan ay yumuyuko din sa kanya. Yun po yung mga ilan lamang po yan sa mga titulo ni Joseph. Joseph the Dreamer. Si Saul is the first king of Israel. Yes. Saul is the first king of Israel. David. Ano po ang title ni David? David's title is that he is a man after God's own heart. Ang tao na kung saan ang kanyang puso ay katulad ng puso ng Diyos. A humble shepherd na siya ang pumatay kay Goliath sa pamamagitan ng tirador. Si Solomon. Ang titulo ni Solomon ay siya ay anak ni David at ni Bathsheba. The wisest king of Israel and the wealthiest of them all. Pinakamayaman sa lahat ng mayaman na lahat ng hari. Sino pa po ang mga nasa Biblia na mayroong mga titulo? Si Prophet Isaiah, si Propeta Isaias. Si Propeta Isaias, siya ang 8th century prophet na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay The Lord is Salvation. Si Isaias, walang kaabog-abog, basta na lamang po siya dumating dito sa Biblia. Hindi nga alam kung saan siya nanggaling, di alam kung basta dumating na lang siya. At nagsabi siya sa Ama, sa ating Panginoon, Panginoon, ako po ang isuguin ninyo. Nung nagtatanong ang Panginoon na, sino ang aking susuguin? Sino ang ating ipapadala? Sumagot si Isaias. Sabi niya, nandito po ako, suguin ninyo ako. The Lord is salvation. Elijah. Si Elias po. The miracle worker. Ano po yung miracle worker? Siya po ang propeta ng Diyos, lingkod ng Diyos na kung saan siya ay dumalangin na hindi uulan sa loob ng 3 taon at kalahati kahit na hamog, walang darating sa Israel. Miracle worker. Siya ang nanalangin na kung saan magpaulan ng apoy upang sunugin ang kanyang handog. The miracle worker. Elijah. Si Eliseo. Elisha. Ano po ang ibig sabihin ng kanyang pangalan? God is my salvation. Ang Diyos ang siyang aking tagapagligtas. Ito po ang direktang kahulugan sa wikang Hebreo. God is my salvation. Sino po ano po yung mga ginawa ni Eliseo?
Si Eliseo po ang propeta na kung saan yung pong ulo ng palakol na nahulog doon sa tubig. Ito po ay kanyang pinalutang. Lumutang ang palakol, ang ulo ng palakol, ang talim ng palakol. Hinati po niya yung tubig, nahati po yung tubig. Doon din po sa Red Sea. Doon po sa Jordan River, hindi po Red Sea, Jordan River. Na kung saan ang kanyang ginamit na panghampas ay ang tunika o ang balabal ni Elias. Ano po? Yung pong mapait na tubig ay ginawa niyang matamis, masarap. Ano po? Yung pong langis ng babae, matandang balo. Na sabi nga po niya doon sa babae, pagluto mo ako ng tinapay. Ang sabi po ng babae, wala na po akong harina, tsaka itong langis, ito na lang naman po. Pagkatapos ko po lutuin ito na po ang huling pagkain naming mag-ina at kami po ay mamamatay na. Ang sabi po ni Eliseo sa kanya, pagluto mo muna ako bago ka magsalita. Nagluto po yung matanda, sumunod siya. Ano po nangyari? Yung pong langis na nandoon sa kanyang lalagyan at yung harina na nandoon sa kanyang lalagyan, hindi po yan naubos. Hindi nila maubos-ubos. Luto lang sila ng luto. Nandoon po yung langis. At ang harina, yan po si Eliseo. Praise God. Mga tao din po na katulad po natin sila. Pero po yung mga titulo nila, nakakamangha, nakakagulat. Kumaga, sabi nga nakakalula. Yung mga bagay na sila ay kinikilala. Tapos po pagdating dito, yung pong mga alagad, the disciples, ano po ang mga titulo na kung saan ang mga alagad ay kilalang kilala sila. Ito po si Peter. Ang tawag po sa kanya, the Rock. Kasi po, sinabi ng ating Panginoon, and upon this rock, I will build my church. Kaya ang sabi ng iba, si Pedro daw ang rock. Si Pedro daw ang bato. No, hindi po siya. Pero sige, ganun na rin po. Tanggapin na natin yon. So, kilala si Peter bilang the rock of the church. Si Pedro din po kilala siya sapagkat siya po ang nagsabi sa Panginoon na nakita niya ang Panginoon na naglalakad doon sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw nga po yan, pahintulutan mo po ako na ako ay makalakad makapunta sa iyo. Naglakad siya sa ibabaw ng tubig. Ito si Pedro. Pero napansin niya, yung mga hangin, yung malakas na hangin, malakas na alon, siya po ay nawala ng focus sa ating Panginoon Kristo. Siya po ay lumubog. Ang sabi niya, Panginoon, sagipin mo po ako. Sa ating pong paglalakbay sa mundong ito, marami po tayong mga struggle, maraming mga hangin, marami pong bagyo, marami pong mga alon na nasa ating mga paligid. Pag nawala po ang ating paningin, pag nawala po ang ating focus sa ating Panginoong Kristo, tinitiyak ko po sa inyo, malulunod ka sa taas ng mga alon ng tubig at sa lakas ng mga ihip ng hangin. Do not look back. Focus your eyes unto Jesus, the author and finisher of our faith. Huwag kang lilingon. Huwag kang kukurap pagdating dyan sa ating Panginoong Kristo. That is Peter. Andrew. Andrew is the first disciple. Kapatid po yan ni Andres. Kapatid po yan ni Pedro. First disciple na tinawag po ng ating Panginoong Jesucristo. Si James, ang magkapatid na James at saka si John, yung anak po ni Zebedeo, yung dalawa. Tinawag po silang anak ng kulog, son of thunder, dahil sa kanilang mapusok. Sa kanilang mga pusok na damdamin. Ang sabi po nga po nila na sa ating Panginoon Jesucristo, nung nagkakagulo na yung mga tao, ang sabi po ng magkapatid, gusto po ninyo Panginoon, magpadala kami ng apoy para sunugin ng mga supukin na ang mga yan. Kaya po tinawag silang son of thunder.
mapusok sila. Si Philip, he was called the evangelist. Yan po ang mga titulo na kung saan sila po ay hindi nakakalimutan. Thomas, the doubter, siya po ang nagsabi na, kung hindi ko maisusuot ang aking kamay sa sugat sa kanyang mga palad, o hindi ko maisuot ang aking kamay dun sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala na yun ang ating Panginoong Jesucristo. Nagduda siya. Judas Thaddeus. Si Judas Thaddeus po, hindi po siya ang nagtraidor sa ating Panginoon. Si Judas Iscariote, siya po ang Okay. Ang tanong ay ganito. Lahat po ng binanggit ko na mga karakter sa Biblia, kilala po natin eh. Bakit po kilala natin? Dahil po sa mga nagawa nila. Dahil po sa mga nagawa nila para sa Iglesia ng Diyos. We remember them because of what they did for the church. We remember them for the past spread of the gospel of the Lord Jesus Christ. We remember them because they have served, they have given their lives to the work of God. Naglingkod sila buong buhay nila hanggang sa kamatayan. Itinalaga nila ang kanilang mga buhay. Itinalaga nila ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Itong si Saul. Unang-una si Saul. Saul is the persecutor of the church. Nung hindi pa po siya mananampalataya. Pero tawagin siya ng ating Panginoon Jesucristo. Siya ay tinawag na Pablo. Si Pablo po, siya ang sumulat sa mahigit sa kalahati ng New Testament. Salamat po sa. Kaya pag merong nagaano sa'yo, pag merong pinagtatawanan kayo, sapagkat kayo ay isang Kristiyano, sapagkat kayo ay isang mananampalataya, sapagkat kayo ay isang tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, itanim po ninyo sa inyong puso, sa inyong kaisipan, sa inyong damdamin, ang salitang, isa ka lang Saul, darating ang araw, ikaw ay magiging Pablo din. You persecute the church now, but later you will serve the Lord Jesus Christ. Alam po ninyo, nangyari po sa akin to eh. Nung ako po ay naglilingkod, doon po sa isang subdivision malapit sa amin. Pag kami po ay nagpupunta sa isang Bible study, meron pong isang tao doon na may sakit. Sabi, pag nakita niya ako, ang sabi po niya sa akin, nandito naman tong mga ito. Sarado nga ninyo yung pintuan. Nandito naman yung mga born again. Alam po ninyo yung mga kasama ko. Actually, yung mga kasama ko, kamag-anak po nila yun eh. Nagagalit po sila. Ang sabi ko sa kanila, wag po kayo magagalit dun sa tao. Yung tao na yan, ang sinasabi niya, hindi po yan galing sa kanya. Ang sinasabi niyan ay galing sa kaaway. Sabi ko sa kanila, ibilang po ninyo siya na isang Saul. Pagdating na po ng araw, siya ay magiging Pablo. Sige po, kung gano'n yung sinabi ko sa kanila. Pero sila po ay, kumbaga, nagsawa, palaging gano'n. Bandang huli, hindi na po sila sumasaba. Mag-isa na lang ako nagpupunta doon. Yung sakit ng tao, lumala, nauwi sa cancer. Alam po ninyo, yung once a week na pagba-Bible study ko sa kanya, kinausap po niya ako at pinatawag. Pinatawag po niya ako at kinausap namin. Punta ka rito araw-araw. Araw-araw tayong mag-Bible study. Araw-araw po tayong mag-Bible study. Sabi sa akin, gusto ko pong marinig ang patungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Gusto ko pong malaman ang patungkol sa kaligtasan. Gusto ko pong malaman kung paano ako po ay makapaglilingkod sa ating Panginoon. Yes, it's late. It's too late. Hindi na siya makalakad. Hindi na siya makalabas ng bahay. Paano siya makapaglingkod? Yes, pwede ba siya maglingkod? In what way po? Pwede siyang mag-pray. Pwede niya ipag-pray yung kanyang mga anak. Pwede niya ipag-pray yung kanyang mga mahal sa buhay. Sabihin ko po sa inyo, mas kinahirap po ako. Lord, thank you. Mas kinahirap po ako dahil sa schedule. Araw-araw ko po siyang pinupuntahan.
hanggang sa dumating po yung araw na siya po ay mamatay. Praise God! Isang kaluluwa ang natitiyak. Isang kaluluwang may katiyak na siya po ay ligtas na sa piling ng ating Panginoon Kristo. Magsasabi sa kanya, ano po sinasabi dun sa Matthew chapter 25 verse 23? Welcome thy good and faithful servant. Ito pong mga taong ito na naglingkod sa ating Panginoon, binigay po nila ang kanilang mga buhay. The question now is, what about you? Ano na ang nagawa mo magmula nang ikaw ay ipanganak hanggang sa mga pagkakataong ito? Kung ilang taon ka naman na ngayon, nakapagbigay ka na ba sa Panginoon ng kagalakan? Napangiti mo na ba siya? Napaglingkuran mo na ba siya? Kaibigan ko, bukas makalawa, pag ikaw o sila ay namatay na, alam po ninyo kung ano nakasulat dun sa lapida, dun sa sementeryo? Rest in peace. Ano po ibig sabihin ninyo na rest in peace? Magpahinga sa kapayapaan. Ano po? Sa Tagalog po ay ito Sumalangit nawa. Sumalangit nawa. Wala pong katiyakan, wala pong kasiguruhan. Nakasulat doon, Sal-en. Sumalangit nawa. Walang katiyakan. Hindi po ba mas masarap pag ikaw ay namatay, nakasulat doon, servant of God. Hindi po yung RIP o kaya yung SLN, sumalangit nawa, o kaya rest in peace, RIP. Yung po ang inscription. Alam po ninyo, yun po ang yung pong lahat ng mga titulo. Hindi natin yung pwedeng iharap sa Diyos. Panginoon, ako po ang CEO, ako po ang presidente, ako po ang manager, ako po ang founder ng ganito. Lord, major po ako po yung commandant, ako po ang general doon. Lord, ganito po ang ginawa ko. Ito po, engineer po ako, CPA po ako, lawyer po ako. Hindi po natin madadala sa ating Panginoon. Ano po ang madadala po natin? Yung ating paglilingkod sa Diyos, yung nakatatak sa ating puso, yung nakatatak sa ating mga pangalan. Yung po sinasabi na, servant of God. Ang Diyos mismo siya magsasabi, welcome. Ano po? Ang sabi po dito, welcome. Thy good and faithful servant. Ang Panginoong Yesu Kristo mismo ang magsasabi. Hindi naman sinabi, welcome pastor, welcome bishop, no. Welcome Mr. President, welcome CEO, no. Wala pong nakasulat sa Biblia niyan. Yung pong inscription natin na dapat nating madadala sa ating Panginoon ay yung servant of God. Believer of Jesus, follower of Jesus. Yan po ang natin. Yan po ang dapat nating maging inscription. Actually po, hindi lamang po dapat dun sa kailangan mo pang mamatay bago nakalagay yung kailangan pa mamatay bago maisulat yung gano'n inscription na servant of God. Hindi po ba pwede na ngayon pa lang buhay ka pa? Nakasulat na servant of God. Praise God. Servant of God, yun po ang gawin natin, yun po ang hangarin natin sa buhay natin. Huwag po yung mga milyones, kailangan po natin yung pera, yes of course. We need those money. Pero ang Diyos po, ang siyang patuloy na magsusustain sa ating mga pangangailangan sa pag-araw-araw nating buhay. Ulit-ulitin ko po ito sa inyo. Nung po nagtatrabaho ako, nadarama ko sa akin po sa damdamin po. 2003. Nadama ko sa akin po sa damdamin, tinatawag na ako ng Panginoon sa paglilingkod. Ang sabi ko sa Kanya, one prayer lang po ang sinabi ko sa Kanya. Diyos, Panginoon, hayaan mo po muna na makapag-aral, makapagtapos ng college ang mga anak ko. At ako po ay maglilingkod sa iyo. Although may takot ako, may nervous ako, may kaba ako, may alinlangan ako, sapagkat pagkatapos nila magtrabaho, ano na ang mangyayari sa akin? Titigil ako sa trabaho, wala nang trabaho ang asawa ko. Pero yung sinabi sa Diyos, Lord, you will sustain our needs. Tumigil po ako sa trabaho. Ano po nangyari? That was 2003. 2025 year na po ngayon. 2025 na ngayon. 22 years ago.
Ni minsan po, hindi po ako nakaranas na ako po ay nagutom. Ni minsan hindi po ako nakaranas nagsabi sa aking mga kapatid, sa aking mga pinsan, pamangkin, mga kamag-anak, bigyan naman ninyo kami ng pagkain, kami po ay nagugutom. No! Ang Diyos ang siyang nagsustain sa pangangailangan ko. God will sustain our needs. Basta sabihin natin, Panginoon, I will serve you. I want to be your servant, O God. Ngayon pa lamang po, buhay pa tayo. Ngayon pang buhay pa tayo. Sabihin natin sa Diyos, Lord, wag naman po yung nandun na, nakahiga ka na. Nandun ka na sa libingan, nandun ka na sa ataol, nandun ka na sa, anong tawag doon? Sa nicho. Nakasulat doon sa lapid mo. Servant of God. Ngayon pa lamang pong buhay ka, mayroon ka magagawa. Pag nandun ka na sa nicho, wala ka na magagawa eh. Why not do it now? Serve God now. Serve God today. Huwag na po yan nating pagpabukas. Ang mga nabasang po nating mga pangalan, yung po mga 11 disciples na isa-isa po sa kanila, sila po ay namatay ng hindi po ordinaryong kamatayan. Meron pong iba sa kanila, sila po ay mga pinatay sa sundang, meron po silang pinatay na inuhulog sa matataas na gusali, meron pong nilalagari, meron pong pinakong pabaligtad, at meron, praise God. Pero sila po ay naglingkod sa ating Panginoon. Hindi man po natin nakita yung kanilang mga libingan. Hindi man po nakasulat doon, Servant of God, Apostle John, no? Disciple Peter. Wala pong ganun. Basta sigurado po, ang nakasulat doon, Servant of God, nung sila ay mamatay, sinalubong sila ng ating Panginoon sa Kristo. Welcome thy good and faithful servant. Hindi po ba napakasarap nun? Pag ikaw, ako, o sila lahat, tayong lahat ay mamamatay, ora mismo, sasalubungin tayo ng Diyos. Sasabihin niya sa akin, welcome thy good and faithful servant. Alam po ninyo, praise God. Isa pa po ang titulo, isa pa pong inscription ang ibibigay ng Diyos sa atin. Doon po sa aklat po ng Revelation chapter 2 verse 17. Ang sabi po doon, ang mga magtatagumpay ay bibigyan ko ng isang puting bato. Nakasulat doon ang kanilang pangalan na sila lang ang nakakaunawa. Yun po dapat ang mga inscription na nasa atin. Hangarin po natin yung inscription na yon na ibibigay sa atin ng Diyos. Yung batong puti na kinasusulatan ng bagong pangalan natin. Ako po itong pangalan ko na ito na Gilbert Tuason. Hindi po ito ang pangalan ko pagdating sa langit. Alias ko lang po ito. Kaya lang po may ganitong pangalan dito sa mundong ito para po makilala ninyo ako, para po malaman ninyo kung sino ako at kung taga saan ako. Kung ano ang ginagawa ko. Yun po yung dahilan kung ba't meron akong pangalan. Pero yung pangalan, yung inscription na ibibigay ng Diyos sa atin. Revelation chapter 2 verse 17. Bibigyan ko sila ng batong puti. Bagong pangalan ang nakasulat doon na sila lang ang nakakaalam. Tayo lang, ako lang ang nakakaalam, nakakaunawa doon sa pangalan ko. No one knows except me and God. Dalawa lang kami Yun po ang title versus inscription. Ano ba kung hindi ako presidente? Ano ba kung hindi ako CEO? Ano ba kung hindi ako chairman? Ano ba kung hindi ako major, hindi ako ang commodore, hindi ako kapitan, hindi ako general, hindi ako lance corporal, hindi ako senior grade. Ano po? Hindi ako yung Hindi ako yung valedictorian, hindi ako yung summa cum laude, magna cum laude. Hindi ako yung CPA, hindi ako yung engineer. Ang masasabi ko, ang inscription na nakasulat dun sa libingan ko ay Servant of God. Yun lang po. Masarap na po yun. Huwag na po natin dagdagan. Pag maraming nakasulat, nakakagulo pa yan. May di pa mababasa. Sipong, rest in peace. Saan ka magre-rest in peace? Iyan mo doon, para sigurado. Servant of God, sumalangit na walang kasiguraduhan, walang katiyakan. Gusto mo makatiyak saan na ikaw ay ay tunay na servant of God? Pag ikaw ay namatay, ang inscription doon sa lapida mo ay
servant of God? Kasi yung sumalangit naman ay hindi sigurado. Diyan lang sa tabi-tabi ang bagsak mo. Ano? Ngayon, para sigurado ka na ikaw ay mabibigyan ng inscription na servant of God, sumunod ka sa ganitong panalangin. Amen. Thank you, Lord. Panginoon Diyos, mga buti makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at lupa, lumalang sa amin at sa lahat ng bagay, may buhay man o wala. Diyos, nakikita mo po ang aking mga kapatid, mga nanunood, nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa ministering ito na pangaral po at pagbabahagi ng iyong banal na salita. Ama, nais din po nila, Panginoon, na sila po ay mabigyan ng inscription sa kanilang buhay, O Diyos, na servant of God, alipin ng Diyos ng langit at ng lupa. Ama, nandito po sila. Diyos, isulat mo po ang kanilang mga pangalan dyan sa aklat ng buhay sa langit, O God. Panginoon, dalawin mo po sila, Panginoon. Yakapin mo po sila. Maranasan po nila, madama po nila na ikaw ang kanilang paglilingkuran, ikaw po ang kanilang sasambahin. Diyos, I'm praying for them, O God. I pray for salvation, O God. Sila po, Panginoon, na hindi pa kumikilala sa iyo. Sila po, O Diyos, na hindi pa tumanggap sa iyo, O God. Lord, kahabagan mo po sila, O God. Kahabagan mo sila. Ama, dalawin mo po sila. Madama po nila sa kanilang puso, damdamin, kailangan kanilang tanggapin sa kanilang puso bilang Panginoon, tagapagligtas po kanilang mga buhay. Amen at amen. Kasama po, O Diyos, ng kanilang sambahayan. Kasama po ng kanilang mga mahal sa buhay. Ama, ganun din po, itinataas ko sa dakilang pangalan, O Diyos, ang mga anak mo, mga lingkod mo, mga nilikha mo, mga nilalang mo, Panginoon, na mayroong magkaramdaman. Complete healing, O God, ang inihiling, ang pinapanalangin ko para kay Pastora Joyce, O God. Yes, para God. Complete healing po, Panginoon, para sa kanya, O God. Kay Brother Sunny, O God, Lord. Complete healing, fast recovery. Kay Pastora Ricky Chan, O God. Yes, Lord God. In Jesus Christ's name, O God. Panginoon, yung po mga kapatid namin, mga mahal sa buhay, Panginoon, na hindi mo po nabanggit ang kanilang mga pangalan, O God, Lord. Maganahan ko po dito sa baryo ng Panginoon na mayroong mga karamdaman, O God. Yes, para God. Aba, dalawin mo po sila, O Diyos. Dalawin po ang bawat sa kanila, O God. Sila po, Panginoon, na mayroong mga suliranin, mayroong mga bigatin, Panginoon. Lord, I pray for them, O God. Ama, dalawin mo po sila, bigyan mo po ng kagaanan, bigyan mo po ng katugunan ang kalamang panalangin, O God. Lord, maranasan po nila, O Diyos, ang kasaganaan sa buhay nito sa pamamagitan ng pagtawag at paglilingkod sa iyo, God. Yes, Father God, we are servant of the living God of heaven and earth. Yes, Father God. Lord, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwala. Ikaw pa rin po ang siya kumilos. Mag-ingat sa bawat sa amin, O God. Ilayo mo po sa panganib, ilayo mo po sa mga aksidente. Ama, ito po ang aming dalangin sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. Ang oras po natin ay alas 5:56. O, 4 minutes more to go. Ano po? Okay. Reminder lang po, paalala. Meron po tayong gawain dito po sa dito po sa Tarlac. Ito po ay gawain dito po sa dito po sa Herona. Sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Vinson. Sa Herona, sa Lapungan, Bagong Bayan. Ano po? CEMI Herona. Tapos po dito po sa may Cantarilla, District 4, CEMI San Manuel, sa pangunguna po ni Pastor August Ronquillo. Meron po silang mga Bible study dito sa 7 barangay po dito sa San Manuel po. Samahan po niyo sila. Dito rin po pala si Pastor Jeff Vinson sa Herona. Marami po silang mga ministry doon. Yung ministry po nila na ministry po ng katatayan sa mga tatay po. Mga ministry po ng mga kananayan, yung po mga nanay. Po, yung po yung mga samahan po ninyo sila. Makipanambahan po kayo sa kanila. Mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. At doon po sa medyo malayo-layo po, CEMI Acosilian, Kagumitan, Tuwaw, Cagayan Valley, malayo-layo na po. Sa pangunguna po yan ni Pastor Israel Castillo po.
Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ingatan tayo ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Biyaya at pagpapala ang ating mararanasan sa mga araw na darating. Purihin ang Diyos. Sambahin siya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Santong Espiritu. And we say, Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord.